Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for October 1 to 15, 2025. Ayan. So, if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay, let's see. Aries, what's the energy for you? First half ng October 1 to 15. Wild woman, you are free. Malayang magawa ang mga gusto ninyo. Maaring kayo ay lalaya sa isang sitwasyon na meron kayong limitation. You can be freeing yourself from that situation. Like, sa trabaho, kung ikaw ay feeling mo sa work, ikaw ay nalilimitahan, hindi mo talaga nagagawa yung gusto mo. Maaring yun, yung ipupurso mo, whatever is in alignment of your passion, no? Some of you are free-spirited. Ito yung tipo ng tao na hindi mo siya mapapasunod. Kasi gusto mo ikaw yung masusunod. Parang ganon. So, maaring iba sa inyo, you are stepping into your own power na kung saan ikaw yung leader, ikaw yung responsible for your future, ikaw yung nag-guide sa sarili mo. Some of you will tap into your creative talents and skills. So, yung iba sa inyo, Aries, very creative, no? Yung creativity nyo na yan, yun yung magli-lead sa inyo, sa inyong career or path na kung saan dun kayo mas magiging masaya na ginagawa ninyo. Yung iba kasi, kung nasa creative kayo, mahirap talaga na magtrabaho sa 9 to 5 job. Yung bang you are clocking in, kasi mahirap sumunod sa mga rules. And I think yung iba sa inyo, ino-nurture nyo, alagaan nyo kung ano man yung passion na meron kayo. And this will bring you freedom. Yung bang financial freedom or freedom to do the things that you want to do, kasi yun talaga yung gusto mo. 'Di ba? For example, you're a creative painter or nasa singing ka or nasa arts, and you're going to express your creativity, your artistic talents and skills na hindi mo naman magagawa kung ikaw ay nagtatrabaho sa opisina, no? Or sa isang company na iba yung pinapagawa sa'yo. So now you are freeing yourself from that situation. And kung ikaw ay nagde-decide kung aalis ka na ba dyan sa sitwasyon mo na nalilimitahan ka sa pagiging creative mo, ito na yung sign na hinihintay mo. It's time to break free and align yourself. You have the Two of Pentacles, Nine of Wands. Yung iba kasi may choice naman kayo. Kaya lang parang nandun kayo sa point na you are playing safe kasi baka hindi mag-work, 'di ba? Kumbaga kulang sa lakas ng loob. Oh my goodness, see? May transformation. Pero alam nyo ngayon, maglalakas loob na kayo. Nakaipon na kayo ng lakas ng loob. Kasi nakita nyo na, okay, may option pala ako. 'Di ba? May option ka pala na subukan ng isang bagay na kung saan nandun talaga yung interest mo, yung gusto mo, 'di ba? And now, you are taking your chances. You are transforming. You are ending a situation that is no longer serving you. You're entering into a new chapter ng buhay mo. Mas malakas ang loob. And mangyayari ito ng mabilis, no? Maaring yung mga opportunities darating sa'yo at yun ay gagamitin mo ng senyales, signos na, okay, it's time to make that change. Let's do it.
Yung iba naman, this can be sa career, sa relationship. Like for example, yung relationship mo ngayon is limiting you, na parang laging kinokontrol ka na ano yung dapat mong gawin, ganon. Hindi ka sinusuportahan sa mga gusto mo. Then you will realize na okay, sige, tama na tong pagtitiis na to. Let's do this. Oh, ayun na. Now you are opening up, you are trying new things, you are starting your new life. Money, career, finances, new beginning, may new inspiration sa trabaho, sa career. Yung iba sa inyo papasok sa negosyo. Yung iba may oportunidad sa ibang bansa. Pwedeng abroad. I-explore nyo na yung pag-abroad. Yung iba naman, pwedeng may business kayo na may involvement ng international affairs like importing, exporting, ganyan. Sa relationship, you have the 10 of Cups and then the 7 of Cups. Okay. Pagdating sa relationship, some of you kahit na masaya kayo sa relationship ninyo or parang feeling nyo okay naman, but may hinahanap kayo may kulang, ganon. Pwede kasing yun nga, may mga bagay na hindi ka sinusuportahan ng partner mo or ng family mo, pero meron kang gustong i-pursue, hindi mo nagagawa kasi alam mong merong mga kumukontra. So ngayon yung panahon na isipin mo, pag-aralan mo, pag nilay-nilayan mo na okay ba sa'yo na ikaw ay limitado or nakokontrol sa mga bagay na gusto mong gawin or napipigilan sa mga bagay na gusto mong gawin. Betrayal. Some of you meron dito hindi magandang intention sa inyo. Yung ibang tao kaya ayaw nila na mag-explore ka or to be free. So, yung iba kasi, pagdating, lalo na sa relationship alam kasi nila na maaring hindi mo na sila kakailanganin kapag hinayaan ka nila na gawin yung gusto mo. Kasi mas kontrolado ka nila kapag nakaasa ka sa kanila. 'Di ba? Speaking of kontrolado, ayan nakakulong, codependency. Yeah, meron dito na sasabihin sa'yo na, gusto ko ito kasing alagaan Oo, gusto niya umasa ka sa kanya para kontrolado ka niya. 'Di ba? Nasa kanya yung power, wala sa'yo kasi wala kang kakayanan, 'di ba? Now, ito yung nare-realize mo sa buhay mo ngayon. Na alam mo na kaya mong abutin yung gusto mo. You can be that person na gusto mong maging. And wala ka nang pakialam sa sasabihin ng iba or kung meron man na hindi mag-a-agree sa'yo sa gusto mo. Kasi kailan mo yun gagawin? Kapag wala ka ng kakayanan, kapag mahina ka na. So, kung hanggat may lakas pa, then pursue whatever you want to pursue. Explore, ano man yung gusto mong i-explore. Kasi, andyan yung opportunity sa paligid mo. Some people kasi they are selfish. Na gusto nila sa kanila nakaasa. Para madali nila makontrol ang isang tao. But you have a lot of potentials. You are a different person, syempre. May sarili kang decision mo. So, take back your power. The bigger picture. Take a step back and gather your thoughts and feelings. So, ngayon, mas lumalawak na yung pananaw mo sa buhay. Nakikita mo na yung, brighter side of the situation. Luck, ang ganda. Aries, merong good luck that is happening to you. So, kumbaga, nasa iyo ang good luck. All of your manifesting, positive thoughts, and visualizations have been heard. Ayan, yung mga prayers mo, yung mga minamanifest mo, yung kalayaan na gusto mo,
it is going to happen. Narinig ka ng universe sa gusto mo. And you will be that free person to explore. Diba? Okay, so that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.